Ay nako, sobrang tirik ng araw at walang gaanong huli. Sana makahuli man lang ako kahit iilan para may pagkain ng anak ko. Sana magustuhan ito ng anak ko. Kahit papaano, may pangkain kami ngayon. Anak, kumain ka na ba? May dala akong isda dito, anak ko. Isda na naman, Tay. Hindi ka ba nagsasawa dyan, Tay? Puro na lang isda. Kasi ako sawang-sawa na ako. Ang mabuti pa ay mag-abroad na lang ako para hindi na ako magtiis dito. Ang mabuti pa, Tay. Total, sawa na ako sa buhay nating to ay mag-abroad na lang ako. Total, hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Ayaw mo ba ang ganitong buhay, anak? Tahimik lang. At higit sa lahat ay magkasama tayong dalawa. Ayoko, Tay, kasi hindi mo naman nabibigay ang mga gusto ko. At hindi ko nakakain ang mga gusto ko dahil puro isda na lang. Anak, saan ka pupunta? Bakit mo inaalis ang mga damit mo? Tuloy na ang alis ko, Tay. At kailangan ko nang magmadali dahil baka mahuli ako sa flight ko. Huwag ka nang umiyak dyan, Tay, dahil hindi mo bagay ang umiiyak. At kapag wala kang makain, mangutang ka na lang sa tindahan. Anak naman, wag mo akong iwan dito. Pangako, gagawin ko ang lahat para mabigay ang mga gusto mo. Basta wag mo lang akong iiwan. Ay, basta, Tay! Ayoko na dito at baka mahuli ako sa flight. Sige na, aalis na ako. Ay, sa wakas, nakaalis na din ako sa sumpang lugar na yon dahil sawang-sawa na ako doon. Sana magbago pa ang isip ng anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin nito dahil iniwan na niya ako. Anak ko, sagutin mo na please. Gusto ko lang malaman kung nasaan ka na at ligtas ka pa. Nakakapiko naman, tawag ng tawag ang tatay ko, daig pa ang nangihiram ng pera. Teka, power off ko nga ang cellphone ko. Ay, Ay nako, isang buwan nang wala ang anak ko. Hindi din tumatawag sa akin at hindi rin sinasagot ang tawag ko. Ay baka ito na yun. hello, Tay! Hello anak, kamusta ka na dyan anak ko? Tay, nakausap ko na si Aling Mirna Miss na miss ka na ni tatay, bakit ngayon ka lang nakatawag anak ko? tungkol sa mga utang mo at ako na ang bahala doon, kaya mang utang ka lang, kaya Sabik na ako makausap ka anak ko. sige na, may gagawin pa ako. Pinatay agad ng anak ko ang cellphone. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Mirna, pautang nga ako 2 sardinas para may ulam ako ngayong tanghali at mamayang gabi. Oo, sige, ito na. Naku, Mang Berting, mahaba-haba na ang listahan mo kasi simula nung nangutang ka, hindi pa nagbabayad ang anak mo. Buti pa dito ang ganda, hindi ka maghihirap, hindi ka gaya dun sa amin, sumpa ang lugar namin. Anak, hindi ka pa daw nakakapagbayad sa tindahan at naniningil na si Mirna. Naku, may text ng tatay ko na yon, hindi pa daw nakakapagbayad eh. Natural, hindi pa nagsesweldo. Bakit hindi kasi maghintay, magbabayad din naman? Naku, Berting, pasensya ka na eh. Pinapasingil ka na ng anak ko dahil nalulugi na daw siya sa'yo. Dahil simula umpisa, hindi pa nagbayad ang anak mo. O sige Maria, gagawan ko na lang ng paraan para mabayaran ko agad. Pasensya ka na kamo sa anak mo. Ano na kayang nangyayari sa anak ko? Bakit hindi pa nakapagbayad kahit magpadala? Hindi rin ako pinapadala ng pera. Ibenta ko na lang siguro ang bangka ko. Total, wala pa din paramdam ang anak ko sa akin. Kung hindi lang sana kailangan ng pera hindi ko ibebenta tong bangka ko. Di ba Mang Berting naka-abroad ang anak mong si Jenny? Bakit parang naghihirap ka pa? Hindi ko din alam, Mark. Pero siguro baka busy lang ang anak ko na yun. Maria, ito na ang bayad sa utang ko sa'yo. Pasabi ulit sa anak mo na, pasensya na. Salamat. Bakit kasi hindi mo kausapin ng anak mo? Di ba maganda naman na ang buhay niya sa abroad? Bakit hinahayaan ka niya maghirap dito? Diyos ko, ang lakas ng bagyo. Sana huwag naman masira ang bahay ko. Wala na akong matutuluyan kapag nasira ito ng bagyo. Ay nako, ang sarap talaga ng buhay dito, walang kahirap-hirap. Pero teka, may malakas na bagyong tumama sa amin. Signal number 1 pa sa lugar namin. Diyos ko, ano na kayang nangyayari sa tatay ko na yon? Ay, baka safe naman ang tatay ko na yon. Huwag ko nang tawagan. Baka okay naman siya. Salamat naman at tumigil na ang bagyo pero ang daming nasira ang bahay. Hindi ko na maayos itong bahay ko dahil wala na akong pera. Sana safe na lang din ang anak ko kung nasaan man siya. Siguro safe naman ang tatay ko na yun kasi kung hindi, tatawag naman din sa akin yun. Okay, sige. Mag-iingat ka dyan. Bye.
Nasaan na kaya ang cellphone ko? Para matawagan ko na ang anak ko. Tungkol sa nangyari. Ilang taon na ang lumipas pero hindi ko alam kung uuwi pa ang anak ko na yun. Nawala kasi ang cellphone ko dahil sa bagyong tumama. Hay, nakakamiss din pala dito sa Pilipinas. Siguro hindi na muna ako uuwi sa tatay ko para magawa ko ang mga gusto ko. Oh James, nandyan ka na pala ano? Kamusta ka na? Ayos lang ako. Kamusta ka naman? Ayos lang din naman. Heto, maganda pa din. Ano, tara na. Dalhin mo na ako sa bahay. Wow, ang ganda pala dito, James. Talagang buhay mayaman ako dito. Nga pala, mamaya pag-usapan natin ang tungkol dito, ha? Oo naman, Jenny. Sa ngayon, enjoy mo munang nandito ka para malasap ang sarap ng buhay. Berting, nabalitaan mo na ba na nakauwi na sa Pilipinas ang anak mo? Wala pa akong balita. Naku Maria, hindi totoo yan. Kasi kung nakauwi na siya dito, ay sa akin didiretso yun. Kaya fake news yan. Kayo po ba si Mang Berting? Ako nga, bakit sino po sila? Tawag po kasi kayo ng boss ko. May gusto daw sabihin sa inyo. Kaya tara, sumama kayo sa akin. Saan mo ba ako dadalhin at sinong boss ang sinasabi mo nakakilala ko na nagpapatawag sa akin? Kilala mo yan. Dadalhin kita sa kanya ngayon din. Huwag kang mag-alala. Safe ka. Sige po tay, pumasok lang kayo dyan at nandyan ang boss ko. Hello po. Kayo po ba ang nagpapatawag sa akin? Surprise, tatay ko! Anak ko, miss na kita. Salamat sa Diyos at nakauwi ka na, anak ko. Anak, kailan ka pa umuwi? Bakit hindi ka tumuloy dun sa atin? Dahil dito tayo sa bago nating bahay, kaya hindi ako umuwi sa atin. Simula ngayon, tay, dito na tayo titira. Dahil binili ko ang bahay na to para sa'yo, tay. Mahal